So ito na nga, mga kababayan. Ito yung ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan, ay patungkol nga dito kay mga kababayan. Meron na pong cyber warrant, no, na inilabas, mga kababayan, ang NBI or National Bureau of Investigation laban po, mga kababayan, sa nag-utos kay Franco Mabanta. Kung naalala nyo po, mga kababayan, si Franco Mabanta, yun po yung founder, no, ng Finat Gallery Media Network or PGMN, na kung saan, mga kababayan, ay nangingikil po kay Martin Romualdez ng 350 million para hindi ilabas ang isang video na kung saan po, mga kababayan, ay ikinasangkot po ni Romualdez, no, sa isang flood control scandal. So ngayon, mga kababayan, eto po ha, ipapanood ko po sa inyo. Totoo po ito ha. Disclaimer lang. Bakit po nalagay ang mukha ni Chis Escudero dyan? Kasi nga po, mga kababayan, meron pong inilabas, no, itong si Montulfo, mga kababayan, ang nasa likod daw ng pangingikil, mga kababayan, ni Franco Mabanta kay Romualdez ay si Chis Escudero. Ayun. So ito po, mga kababayan, pasabog po ito ha. Hindi naman ako nagdudo na nagpaputok ng baril. Siguro yung sinasabi because I'm the head of the NBI. Ay, hindi. Hindi po ito, mga kababayan. Hindi po ito. Ito po. Wait lang po ha. Ito. To announce that the cyber warrant to Pungay Franco Mabanta was been approved by the Regional Trial Court of Pasig. So the National Bureau of Investigation are now authorized to open the gadgets of Franco Mabanta and his associates. So makikita po natin sino yung mga kinausap yan, who are the personalities na nakausap ni Franco Mabanta. Also to announce that the cyber warrant to Pungay Franco Mabanta was been approved by the Regional Trial Court of Pasig. So the National Bureau of Investigation are now authorized to open the gadgets of Franco Mabanta and his associates. So makikita po natin sino yung mga kinausap yan, who are the personalities na nakausap ni Franco Mabanta. So ngayon, mga kababayan, ayan po, no, naglabas po ng statement, no, nagsalita na po si Attorney Melvin Matibag ng NBI Director, no, na maglabas po sila ng cyber warrant, no, sa tao na nasa likod, mga kababayan, ni Franco Mabanta na nangingikil nga kay Martin Romualdez ng 350 million. Naku po, mga kababayan. Eto na nga. Nakita na po kasi ng NBI, mga kababayan, ang laman ng cellphone ni Franco Mabanta kung sino ang nasa likod or nag-utos, mga kababayan, na kikilan or pang-extort or extortion, no, pipirahan, no, or i-blackmail si Romualdez. Nako, mga kababayan, meron po kasing post, mga kababayan, itong si Montulfo. Posible nga ba, mga kababayan, ang aarestuhin na sa pamamagitan ng cyber warrant, mga kababayan, ay si Chis Escudero? Nagtatanong lang po. Kasi po, mga kababayan, according po kasi dito, mga kababayan, sa post, no, ni Montulfo, ayan po ha, according kasi sa post ni Montulfo, mga kababayan, nakalagay po kasi dito, Ramon Tulfo may pasabog na aligasyon laban kay Franco Mabanta na iniuugnay sa umano'y double dealing sa mga politiko. Sabi kasi dito, mga kababayan, ni Montulfo sa kanyang post, naglabas ng matinding aligasyon si veteran columnist at broadcaster na si Ramon Tulfo laban kay Franco Mabanta kaugnay ng umano'y extortion at double dealing scheme na sinasabing kinasangkutan ng founder ng Pinat Gallery Media Network or PGMN. Sa post ni Ramon Tulfo, sa kaniyang pahayag, inilarawan ni Tulfo na si Mabanta bilang isang lagaring Hapon. Isang lumang terminong ginagamit upang tukuyin ang taong pinagkapirahan or pinaglalaruan ang magkabilang panig na magkaaway na kampo. Nako, mga kababayan. Lumang
pananalita or lumang kasabihan na pinaglalaruan or pinagkapirahan ang magkabilang panig na magkaaway na kampo. Ayon daw sa Tweety Bird ni Tulfo, tumanggap si Franco Mabanta ng mahigit kumulang 8 million pesos mula sa isang politiko na taga Bicol, politikong taga Bicol, upang sirain sa social media at online platform ang isa namang politiko mula sa Visayas. Mga kababayan, marami pong mga politikong taga Bicol at marami din pong politikong mga taga Visayas, no? So, ito daw si Franco Mabanta na isang founder ng Peanut Gallery Media Network na naaresto ng NBI kamakailan lang at nakalaya dahil sa piyansa. Tumanggap daw ito ng 8 million pesos mula sa politikong taga Bicol na galit sa isang politikong taga Visayas. Dagdag pa sa aligasyon, kapwa umanong konektado ang dalawang politiko sa kontrobersyal na usapin na flood control project na matagal ng sentro ng mga akusasyon sa katiwalian at iba't ibang bahagi ng bansa. Pwede naman nating sabihin mga kababayan na si Saldico ang nagbayad kay Franco Mabanta ng 8 million para siraan si Romualdez. Ngunit mga kababayan, paano po magbayad si Saldico ng 8 million kay Franco Mabanta kung si Saldico ay wala naman sa Pilipinas? At paano po magbayad si Saldico ng 8 million kay Franco Mabanta? Naka-freeze po lahat ng account ni Saldico. So, bukod dyan sa politikong sangkot sa flood control, bukod kay Saldico, nandyan po si Chis Escudero. So, possibility si Chis nga ito. No? Nagtatanong lang, possible. Si Chis nga ba ito? So, dagdag pa sa aligasyon, kapwa umanong konektado ang dalawang politiko sa kontrobersyal na usaping flood control project na matagal ng sentro ng mga akusasyong katiwalian sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa kwento ni Montulfo, nagsimula umano ang usapan noong Pebrero sa isang pribadong pagtitipon na dinaluhan ng mga kilalang personalidad sa politika. Dito raw ang unang pag-uusap ang umano'y demolition campaign laban sa Visayas politician. Ito po'y si Romualdez, yung Visayas politician. Binanggit din ni Tulfo na ang naturang pagtitipon ay may kaugnayan sa paglulunsad umano ng kandidatura ng isang personalidad na nais muling makabalik sa Senado. Sino kaya ito? Hindi rito nagtapos ang aligasyon. Ayon kay Tulfo, matapos umanong tumanggap ng pera mula sa unang kampo, nilapitan naman ni Mabanta or ni Franco Mabanta ang kabilang politiko at umano'y nangikil ng napakalaking halaga kapalit ng hindi paglabas ng negatibong context or expose laban dito. Ito po yung video mga kababayan. Samantala, wala pang opisyal na tugon si Mabanta hingil sa mga bagong aligasyon na ibinato ni Tulfo. Nauna nang tinanggi ng kampo ng Peanut Gallery Media Network ang mga akusasyon na iginiit na sila ay inosente at biktima lamang umano ng political setup. Sa social media, mabilis namang umugong ang usaping lalo na't marami ang nagtatanong kung ang kaso ba ay simpleng extortion lamang or bahagi ng mas malalim na girian sa pamamagitan ng mga makapangyarihang personalidad sa politika. Sa totoo lang, parang teleserye na may season final ang politika sa Pilipinas. Ang kaibahan lang, hindi scriptwriter ang gumawa ng flat twist, kundi mga tao mismo na may hawak ng kapangyarihan. Nako po mga kababayan. So, possible nga ba mga kababayan na sabi ng NBI Director na si Melvin Matibag kanina, meron na silang cyber warrant sa mga personalidad na nakausap ni Franco Mabanta sa kanyang cellphone. Kung naalala niyo po mga kababayan, nung inaresto po si Franco Mabanta, kinuha po ang kanilang mga gamit at ito po ay nilagay sila sa kustudiya ng NBI at nakapagpiyansa nga sila ng tag 100,000 plus per head. 4 po yun sila. Ngunit mga kababayan, sino nga ba dito ang itinutukoy na personalidad na kausap ni Franco Mabanta
nakikilan or pangingikil kay Romualdez ng 350 million. Sino nga ba ang nasa likod na nagbayad ng 8 million? Mga kababayan, nako, patay ka din na. Hindi nga ba si Chis Escudero? Imposible naman po mga kababayan kung si Saldico ito. Si Saldico never naman siguro yung pumunta ng Pilipinas at bayaran ng 8 million. No? Si Franco Mabanta. Kasi ang pagkakaalam ko po mga kababayan ay matagal na pong na-praise ang mga bank account ni Saldico. So kung may possible man po na sangkot sa flood control ay si Chis Escudero lang po ito na taga Bicol politician at si Martin Romualdez na taga Visayas. Tanungin ko po kayo mga kababayan, bukod kay Saldico, sino pa po ba ang politician na taga Bicol na sangkot sa flood control? Paki-comment. Bukod kay Saldico mga kababayan, sino po ba ang taga Bicol na politiko na sangkot sa flood control? Paki-comment sa comment section. Oh. Si Cheese. 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, no, i-play po natin yung video na kung saan po ay si Mabanta, mga kababayan, ay inaresto po dahil dito sa flood control. Ito po yun, mga kababayan. Join, connect, and advance your career on LinkedIn. May ads Get lang the po. app today. The arrested founder of Peanut Gallery Media Network maintains they are innocent. Franco Mabanta and 4 others were arrested in an entrapment operation last night. They allegedly attempted to extort 350 million pesos from former House Speaker Martin Romualdez by threatening to release a documentary on the flood control scandal. In a statement released by PGMN, Mabanta said the incident was a, quote, setup. He denied that any extortion took place. He said they can prove they did not commit any crime. He added that this was allegedly done by Romualdez to silence them. Yan na nga, mga kababayan. So, klarong-klaro ha. Nakita nyo na po, mga kababayan. Klarong-klaro. Patay na po, mga kababayan. Mukhang si Chis Escudero yata yung personalidad na nakausap ni Franco Mabanta na magkakaroon ng cyber warrant. Patay ka diyan.